Good morning po sa lahat ng mga viewers, subscriber ng ating YouTube channel. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan sa oras na ito? So maaaring magbigay inspirasyon, sumuporta, at pagpalain ka ng mga tao. Ngunit maaari rin silang mabigo o lumayo. Kaya binabalaan tayo ng Biblia, ang pagtitiwala sa mga tao ay nagdudulot ng sumpa. Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng pagpapala. Sino ang iyong sasandalan ngayon? Ang lakas ba ng tao o ang kapangyarihan ng Diyos? So kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan na ang ating pag-uusapan. Ano ang mangyayari kapag nagtiwala ka sa mga tao sa halip na sa Diyos? So kaya nga ito matutunan natin kung anong mangyari. Naranasan mo na bang nabigo ng isang taong umasa sa iyo? Ang iyong kapayapaan ba ay nakatali sa presensya ng tao o sa pangako ng Diyos? So kaya nga sinasabi niya sa Jeremiah 17 verse 6, ang taong iyong ay magiging parang palumpong sa ilang, hindi nila makikita ang kasaganaan. Pagdating, sila ay tatahan sa mga tuyong lugar sa disyerto, sa isang maalat na lupain na walang nakatira. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay nagtiwala sa mga tao at hindi sa Diyos, sila ay matutuyo. Ibig sabihin, magiging walang bunga. Na pinapaalala nito sa atin ang pagtitiwala sa anumang bagay, maliban sa Diyos, mga tao man, mga sistema man o sarili, ay humahantong sa kahungkagan, ibig sabihin kakulangan. Ngunit kapag ang ating mga puso ay nananatili sa Panginoon, tayo'y mananatiling mabunga at puno ng pag-asa kahit na sa mahihirap na panahon tulad ng sinasabi sa Jeremiah 17 verse 7. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. So ibig sabihin, mapalad tayo na tayo nagtitiwala sa Panginoon, na ang tiwala natin ay sa Panginoon lamang. Sapagkat sinasabi nga niya rito ay malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagtitiwala sa lakas ng tao at sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang umasa lamang sa mga tao o sa ating sarili ay mamuhay na baog o walang bunga sa espiritual. Ito ay nahiwalay sa totoong buhay at pagpapala. Ngunit ang pagtitiwala sa Panginoon ay ang pamumuhay na may malalim na ugat, na kumukuha siya ng lakas, kapayapaan at probisyon sa Panginoon lamang. Kaya nga ito'y nag-aalok ng isang magandang pangako. Ang mga nagtitiwala sa Diyos hindi lamang ligtas, kundi pinagpala din. Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay humahantong sa isang buhay na minarkahan ng espiritual na pagkabunga at pagtitiis anuman ang pangyayari. Kaya sinasabi niya, kapag nagtiwala ka sa tao, natutuyo ka sa espiritual. Ngunit kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, ikaw ay nagiging ugat, mabunga, at hindi natitinag, hindi nawawala ng pag-asa. Kaya nga mayroon tayong tatlong bunga ng pagtitiwala sa mga tao sa halip na sa Diyos. So ito yung consequences kapag ang tao ay nagtiwala sa kanyang kapwa-tao sa halip na sa Diyos. So una, kapag nagtiwala ka sa tao, you limit your source to human strength. Ibig sabihin, ito yung sinasabi na nakadepende ka lamang sa iyong sariling pangunawa, sariling mapagkukunan o sariling lakas
ay nagbibigay ng limitasyon kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Ang lakas ng tao ay pansamantala, limitado at kadalasan umiikot ng takot, pagmamataas o pag-iingat sa sarili. Ngunit kapag inilipat mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos, kunin mo ang isang supernatural na supply na nagdudulot ng kalinawan, kapayapaan, pagtitiis at ang mga resulta na tanging ang kanyang kapangyarihan lamang ang makakamit natin. Kaya nga, mas mahalaga na tayo nagtitiwala sa Diyos kaysa sa tao. Sapagkat kapag tayo nagtiwala sa tao, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa Jeremiah 17 verse 5, this is what the Lord say, "Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the Lord." So ito yung sinasabi ng Panginoon. Nasusumpain niya ang nagtitiwala sa tao na kumukuha ng lakas sa laman sa kanyang sarili at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. So ito ang mangyayari sa mga taong nagtitiwala lamang sa tao na ito nagsisilbing isang taimtim na babala tungkol sa panganib ng maling pagtitiwala. So kaya nga kapag umasa tayo sa lakas ng tao, inilalayo ang ating mga puso sa Diyos. Inilalayo natin ang ating sarili sa tunay na pinagmumula ng buhay. So ito ay isang natuyot na palumpong ay isang tigang na lupain na nagsasalita ng espiritual na pagkatuyo, paghihiwalay, at hindi nasasagot ng mga pagpapala kahit na lumalapit ang mga pagpapala. Hindi mo kayang kunin. Hindi darating sa mga taong walang tamang ugnayan sa Diyos dahil ang kanyang tiwala ay sa tao lamang. Ang mga tao ay limitado lamang sapagkat ito ay pansamantala at hindi perpekto ang tao. So kaya nga isang halimbawa na ang pagtitiwala sa kanila ay maaring maghiwalay ang puso, ang iyong puso mula sa walang limitasyong panustos ng Diyos. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni King Asa, si King Asa, nagtiwala siya sa isang tao na hari sa halip na sa Diyos. So nawalan siya ng kapayapaan at tagumpay. So once na tayo nagtiwala sa tao, mawawalan tayo ng tagumpay. Ibig sabihin, kapayapaan. Di ba yung mga tao, pag sinabi na, halimbawa, nagkasakit ang isang tao, pumunta ka sa isang manggagamot sa sanlibutan. So, walang kapayapaan. Bakit? Dahil kung wala kang pambili ng sinasabi ng tao, mababalisa ka. Sa Diyos, kapag ikaw ay nakakaranas ng mga karamdaman, ano ang sinasabi? Lumapit ka lamang sa pinuno ng iglesia sa pamamagitan ng panalangin, pagagalingin ka. So, ibig sabihin, walang gastos. Walang gastos kapag sa Panginoon tayo lumapit. Pag sa tao, maraming gastos. So, kaya nga tulad ni King Asa, 2 Chronicles 16 verse 7, nang panahon yun si Hanani na taga-Kita ay naparoon kay Asa na hari ng Juda at nagsabi sa kanya, dahil umasa ka sa hari ng Syria at hindi ka umasa sa Panginoon mong Diyos, ang hukbo ng hari ng Syria ay nakatakas sa iyo. So kaya nga ito'y sinasabi na si King Asa nagtiwala sa tulong ng mga tao. Ang hari ng Syria sa halip na sa Diyos kahit na iniligtas siya ng Diyos noong nakaraan. So nagtiwala pa rin siya sa tao kahit na siya iniligtas na ng Panginoon. Sa verse 8, sabi dito, hindi ba ang mga Ethiopians at ang mga Libyan
ay isang malaking hukbo na may napakaraming mga karo at ang mga nangangabayo. Ngunit dahil umasa ka sa Panginoon, ibinigay niya sila sa iyong mga kamay. So kaya nga ito yung nagpapaalala kay King Asa at sa atin bilang mga mananampalataya ng nakaraang katapatan ng Diyos noon. Si Asa ay umasa sa Diyos lamang. Sa verse 9, sabi dito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay napupuot, nagpaparot pa rito sa buong lupa upang magbigay ng matibay na suporta sa kanila na ang puso ay walang kapintasan sa Kanya. Kamangmangan ang ginagawa mo, sapagkat mula ngayon ay magkakaroon ka ng digmaan. So kaya nga't ito'y sinasabi na isang makapangyarihang pangako, ang Diyos ay aktibong naghahanap sa mga taong lubos na tapat sa Kanya upang palakasin at suportahan sila. Ngunit ito ay nagtapos sa babala. Ang maling pagtitiwala ay humantong sa hindi kinakailangang pakikipagbaka. So dahil dito, si King Asa ay umasa sa mga tao kaya sila ay hindi nagtagumpay. So kaya nga dapat tayo ay kumukuha ba tayo ng lakas mula sa opinyon ng mga tao o sa mga pangako ng Diyos? So kailangan natin na sa pangako ng Diyos tayo kumapit kaysa mga opinyon ng tao. So kaya nga ano ang mangyayari sa mga tao na nagtitiwala sa tao sa halip na sa Diyos? Pangalawa,